Kung masyado kayo interesado kay Lisa Marcos, mayroon pong vlogger na yan lang po ang topic, si Lisa Marcos. Doon po kayo manghingi ng mga iba-iba po kami mga vlogger eh. Meron po nakapokus kay Lisa Marcos. Araw-arawin nyo pong manood dun sa mga vlogger na yan. Dapat itanong mga bias media kay Claire Castro kung nasan ngayon si Bangag. Di naman need ng bayan si FL. Pang-collateral lang si General Torre. Huwag dito kay Badong maghanap ng nawawala. Magtanong po kayo ng mga yung mga hirap kayong unawain, yan masasagot natin. Pero yung mga nasa na mga nawawalang tao, sabi mo kahit pwedeng itanong tapos na nagtanong sa'yo, sagutin ng maayos. Sinagot ko naman po na wala po akong alam kay First Lady. Gusto pala ninyo, lahat pala, no? Sige. Wala po akong alam na latest kay First Lady. Okay na ba yun? Mahirap pong manghula. Kasi alam mo kung bakit ganyan ako sumagot tungkol kay First Lady. Sino po ba nakakaalam ng may kinalaman kay First Lady? Wala po. Yung may mga ahas-ahas lang, yun lang po. Kasi meron silang kontak eh. Yun po. Kaya sila, yun ang mga balita nila. Yung mga bagong balita tungkol kay First Lady. Bagong balita tungkol sa kung sino na ospital. Sabi ko nga, iba-iba kami. Ngayon, kung hindi ka satisfied rin si Cinco, anong magagawa natin? Ikaw ba nagtanong? Watching from Brisbane, Australia. Thank you very much kay Clinton Gesto na nagbigay sa atin ng $2.99. Tsaka huwag ka masyadong galit sa buhay. Masyado ka magagalit. May kay Palangga, Hitad, doon tayo magtanong about PFL. Yun nga po sinasabi ko sa inyo, di ba? Lahat ng katanungan ninyo kay First Lady, mayroon pong nag-i-specialize kay First Lady, alam po lahat ng galaw. Si Maharlika, tukuyin ko na pa. Parang hirap na hirap pa. Shoutout sa milyones na cabinet ni Tatay Badong, manggalit na kayo. Yan. Vote straight PDP laban, solid Duterte. Tanong mo kay Auntie Claire, alam niya kung saan sa lupalop ng Amerika. Kung laban sa chest sacrifice phone si General Torre. Ayan. Kay Auntie Claire magtanong, Sir, di kaya i-court martial yung dating BP SPG para bumaliktad sila at ituro ang BP ay nag-utos. Nag-utos ng ano po? Pwede pa bang ibalik ni BP kung na-court martial sila pag naging president si BP? Hindi ko po maintindihan kung ano yung tanong nyo. May kasalanan po ba silang ginawa para ma-court martial? Dine-activate lang po sila. Meron pong BP SPG. Bakit po i-court martial? Dine-activate. Kumbaga nilusaw lang po yung unit. Wala na pong unit na nag-specialize lang sa BP SPG. Parang ano po yung BP SPG? Parang Presidential Security Group na ang focus naman niya ay Vice President naman. So bakit po i-court martial? Kayo naman, no? Okay. Agawid. LSU Pinoy Tiger, papasok yan pag bumoto INC, KOJC at DDS sa tunay na survey tayo. Good morning, Boss Buds. Watching from Dammam, Saudi Arabia. Iyan. Solid PDP laban tayo, guys. Huwag sisipain si Val Kilmer para matuto. Ano ba tanong ni Val Kilmer? Oy, magtanong po kayo dyan sa FB. Kinukontrol kayo ni Racing ko eh. Magtanong po kayo, pwede po magtanong. Huwag po kayong mag-ano riyan na may nag-utos sa court martial, alam naman ni Bronner kahit siya nabibigyan sila ng intelligent fund kung saan nila dinadala. May nag-utos sa... May kinort martial ba? Bago yan ah. Hindi ko pa po nababalitaan na may kinort martial na. Dine-activate lang po. Dine-activate lang. Sa tingin mo ba, Buds, may mapaparusahan sa hearing ni Amy? Wala. Wala nga masabpi na eh. Para po may maparusahan dyan,
no? Sa mga hindi dadalo, sa mga hindi ba dadalo yung ibig niyo sabihin? Isasampina mo yan. Yung inimbitahan mo lang na laway, ngayon lang po ako nakakita na imbitasyon na laway lang. Ang gusto ni Chis Escudero, imbitasyon lang na laway. Tapos kung hindi ka dumalo, wala lang. Kasi laway lang yung imbitasyon. Wala kayong sampina. Kung sino lang ang gustong padaluhin, yun lang ang dadalo. Basta padaluhin si General Torre. Hindi ganun, Chis. No? Hindi ganun. Alam natin lahat na inutusan lang si General Torre. Siya lang yung mag-i-implement ng plano. Bakit hindi mo padadaluhin yung mga nagplano? May umamin na nga nagplano eh. Meron po naka-court martial, Boss Badong, 2 opisyal. Ng BPSP, pinaghahalo-halo nyo kasi. Yung bang 2 naka-court martial, taga BPSPG? BPSPG kasi yung sinasabi niyang court martial eh. O ako ang nalito na. Watch kita sa YouTube. Maganda kasi ang talagang mangyari. Maparusahan yung mga lumabag sa arrest ni PRRD. Sabi na nga, hindi mapadalan. Takot si Chis Escudero. Sabi na nga, hindi mapadalan eh. Paano paparusahan yun? Totoo ba nag-walk out si Senator Rapi Tulfo sa hearing? Alam niyo po, sikat yan si Tulfo. Lahat po ng kilos niyan gawin, mababalita po sa mainstream media. Hindi ko pa po nabalitaan. Kahit po sa mga SMNI, wala pong balita. Hindi ko po alam kung saan po minsan natin nakukuha yung balita natin eh. Kabadong, makakasuhan din ba ng mga pumirma sa impeachment ni BP Sara kapag nagpalit na ng administrasyon? Wala naman pong kasong pumirma ka sa impeachment. Wala pong kaso yun. Ang pwedeng kasuhan kung ikaw ay nagnakaw, nagsinungaling. Pumirma ka lang eh. Ibig sabihin, gusto mo lang dahil political talaga yan in nature eh. Sir Buds, walang silbi o anong silbi ng hearing ni Super Ate? Nalalantad po sila. Marami po tayong nalantad, di ba? Sapat na yun. Kasi ngayon po, ang importante po, battle of information po kasi ngayon eh. Nalalantad po ngayon kung sino mga sinungaling at sino nagsasabi ng totoo. Katulad niyan, meron po silang mga pahiring sa laban sa mga vlogger na pinamumukha po nila na yung mga vlogger po nagsasabi ng hindi totoo. Mga vlogger po ang fake news. Ngayon po, dahil sa mga hearing na ganito, nakikita po natin kung sino po yung mga nagsisinungaling. Di ba? Importante po yan na yung mga kaalaman na yan, makita po natin sa aktual kasi mahirap po yung bintangan lang tayo eh. Yung sinasabi lang natin na illegal yung ginawa nila kay Tatay Digong dahil po sa hearing, napapatunayan natin na illegal talaga. Yun po yun eh. Di ba? Alam nating illegal, pero bakit naging illegal? Lalabas po yun sa hearing. Oh. Pero yung sasabihin nyo, yun ba magiging dahilan para lumaya si Tatay Digong? Hindi. Old video na po yung kay Tulfo na nag-walk out na yun. Good evening, Philippines. Basta tandaan nyo po, yung mga sikat na tao, kada may mangyari po dyan, balita po yan. Kaya po magduda kayo. Ganun lang naman, simple lang naman tumingin ng mga fake news eh. Pag sabay-sabay na binalita yan ng ABS-CBN, minsan lang hindi nila binabalita kasi kung papabor sa Duterte, lahat po ng balita laban kay Tulfo babalita po nila yan. Si Boss Buds laging issue base yan. Kung ano topic, yun lang ang pag-usapan at itanong. Tulad ng tanong ko, Boss, ang ganda talaga na aparador mo. Bakit ganun? Bakit asensado? Gaano kalaki ang chance na makabalik si PRRD sa Pilipinas? Malaki. Ayon po sa abogado. Yung abogado naman niya, hindi naman po hindi naman po pipitsuging abogado. Yung abogado niya po ay mayroon ng 2 na-acquit dyan sa ICC. Kaya alam niya po yung sinasabi niya. Ano pa po yun? War crimes talaga yun ha. Ang kaso ng mga war crimes pa.
Ito po, very internal po to. Kaya talagang, opo, sir, kasi sabi yun daw, binigay yung confi fund kay ma-court martial. Binigay yung confi fund. Talagang ganun. Wala na pong masyasyaking sa dating presidente nakakulong sa ibang bansa. Ako po, wala na pong hindi kayang gawin tong gobyerno na to. Di ba? Wala na po kayong pwedeng maisip pa na mas malala na pinakulong nila yung tao na nagpalibing sa kanilang tatay. No, wala nang mas worse pa sa utak ng isang tao na yung pamilya na nagbalik sa pamilya na naging dahilan ng kung bakit kayo nasa Malacanang muli ay tirahin ninyo yung mag-aama. Ang tingin ko po, hindi po normal yun. Alam nyo po, ang normal sa politika ganito. Pag may utang na loob ka, di ba nakakantsawan nga? Kasi nagbabayad ng utang na loob yan. Yun po ang normal sa politika. Yung mga pinag-utangan mo ng loob nung ikaw ay tumakbo. Yung mga nakatulong sa iyo nung ikaw ay tumatakbo bilang presidente. Karamihan yan ay tinatanawan ng utang na loob at nabibigyan ng pabor. 'Di ba? Yan po yung normal sa normal mag-utak. Yung normal na utak, normal na mag-isip. Karamihan pong nagiging issue diyan, sobrang pabor ang ginawa mo sa mga taong nakatulong sa iyo para ka mapwesto. No? Kaya kung ang magiging issue kay Marcos ay sobrang pinaboran yung mga Duterte dahil sa utang na loob na pinalibing yung tatay niyan. Kumbaga yung ano siya, no? Bibigyan ng lahat ng pabor. Yun po ang normal, sa normal na pag-iisip, sa normal na sitwasyon. Magiging issue yan sa kalaban. Masyado nyo pinaboran yung Duterte porket nakatulong sa iyo nung eleksyon. Eto po hindi po normal eh. Eto lang po, yung tanging mga taong nakatulong, pamilyang nakatulong sa pamilya nyo, kung bakit kayo nasa Malacanang ngayon, imbis po na bigyan ninyo ng todo-todong pabor, pabor po yan eh, di ba? Bibigyan mo ng pabor kasi po tiyan laki na natulong eh. Yun po ang ini-issue normal sa mga presidente. Yung mga crony, ginawa niyang crony yung tatay niya, di ba? Yung mga nakatulong sa kanya sa eleksyon. Ginagawa niyang crony, binibigyan ng pabor. Kaya umaangal yung iba. Pucha, lugi tayo Pinapaboran lagi. Dapat ganun eh. Dapat ang issue natin yun. Bakit lagi niyong pinapaboran yung mga Duterte? Pucha, baliktad eh. No? Yung kaya masasabi mo talaga na hindi sila normal eh. Hindi talaga normal yung pamilya na yan. Yan lang ang tangi mo masasabi. Hindi sila normal na mga di marunong nagpapatupad ng batas ng bansa. Ano po yan Hindi ko po sinasabing magandang gawain yun. Kaya nga ginagawang issue yan eh. Kasi malaki kasi na itulong ng pamilya niyan kaya ginawang sekretary. Kaya yung ginawa ng ganun kasi nakatulong yan sa eleksyon eh. Tingnan niyo po yung mga 'di ba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng pinakamagandang halimbawa. Wala pong tumatangkilik na mainstream media kay Bongbong Marcos noon eh. Ano lang po ang tumangkilik kay Bongbong Marcos na media? SMNI lang. Ano po ang kaisa-isang media na ginurgur nila, tinanggalan nila ng prangkisa nung nakaupo na sila? SMNI. Dapat ang SMNI, hindi ka taka-taka sa atin kung dapat nabibiyayaan yung SMNI. Kasi sasama loob ng iba. Di ba? Panay SMNI, pabor sa SMNI, pabor. Kasi malaki kasi na itulong niyan sa BBM admin eh. Tignan nyo ginawa sa SMNI. Kay Pastor Kibuloy. Ganyan po sila eh. Hindi ko po maintindihan kung bakit may tao palang ganun, no? May tao palang ganun.
Hindi na tumanaw ng utang na loob. Putya, dahilan pa ng pagdurusa ng pamilyang dapat tanawan mo ng utang na loob. Bro, hindi na kailangan ng Pilipinas ang ICC kasi pag upo ni President Sara, pasok lahat ng parusang kamatayan sa mga korap at adiktos, wala na silang puwang sa mundo. Keso pa-check up mo si Pun mo, baka iba na yan. Pinakamatagal. Hindi nyo ba napapansin? Lahat ng press con sumisinghot. Nasaan yung galit sa cabinet ni Badong? Like that. Boss, kalma. Yung taong ganun ay lahi ni Cain. Si Mike Abe wala ring utang na loob dahil sa mga Marcos. Kumusta na kaya health ni BBM? Wala tayong ideya eh. Dapat nagbibigay sila ng ano, no? Dapat nagbibigay ang mga yan ng health updates. Tanda ko sabi ni PRD, lagi daw sinisipon si Lagdameo. Ngayon si Quezon naman, may mga virus yata. Efren Infante sir, shout out po. Umpisa pa lang, inggit ang meron sila sa mga Duterte. Mas mabigat kasi ang weight ng galit ng dating Pangulo. Media, oligarch Marcos at mga political opponents na di manalo sa mga Duterte. Ha? Mas mabigat kasi ang weight ng mga galit sa dating Pangulo.